is goodbye, waiting for your bright blue. Sa mga pumili na Suri-Sats card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung dapat niya matutunan. I feel like you have to let go of your fear. And let go of your control issues is what I sense, okay? Kasi, okay, I feel na kaya gusto niya mag-control ng mga tao kasi ayaw mo maging alone. You really want people to be around you. Kaya siguro minsan dinedemand mo sila na lagi sila nandyan for you. Okay, so they want you to learn how to live on your own or how to survive without these people around you. Kasi remind yourself na itong buhay na to, you know, tinuturuan tayo mag-survive. Okay? And then yung natutunan natin with regard sa COVID, kasi syempre maraming mga tao na nawala sa ating buhay. So that's the reason why sa ngayon kailangan na natin matutunan na bumangon mag-isa. So i-clarify natin yung cards. I'm sensing the word sensual. At saka healing na rin, okay? I'm also sensing na minamalas ka madalas sa trabaho. Or maybe you experience to be belittled on some point in your life. Another dimension. And I'm also sensing third-party situation. Another dimension to me. And I'm sensing ahas din. Okay? So, gusto sabihin sa ng Panginoon na iwasan mo na isipin na dapat hindi ka mag-isa. Okay, kasi with the justice being here, I feel I really need to balance yourself out. At saka, wag ka masyadong umasa sa iba. You really need to learn how to stand on your own. How to be balanced, kasi nasanay ka na may mga kasama ka lagi. As you can see here. Himasakla pa dito guys, kasi nakastick ka with these people, you know, yung ibang mga tao na stress sa sayo, kasi they have to take good care of you. You need to learn how to be independent, you need to learn how to care for yourself, kasi ito yung nangyayari, na you're demanding others to help you out, to care for you, and so on. So, iwasan mo na maging narcissistic. And learn how to work on your own kasi you do have that capability na mag-work at mag-earn ng pera. Huwag mo masyadong isipin na, you know, yung mga tao sa paligid mo yung dapat na magbigay sa'yo ng pera. Okay, kasi darating ang panahon na baka umalis sila dahil panay ang you know, naging demanding ka na sa kanila or umaasa ka masyado sa kanila. At gusto nilang sabihin sa'yo na ito rin yung sanhi kung bakit sa ngayon you feel like parang walang patutunguhan yung iyong career. Kasi first of all, baka di mo man naranasan na mag-work. Baka like ka na lang umaasa sa mga tao sa paligid. Maybe you're somebody who's actually have a rich family. Okay, at, you know, nasanay ka na talaga na mag-independent. So, wag ganun guys, okay? Dapat you have to learn how to work very hard, as you can see here, and learn actually to save money. Kasi, kung ikaw yung tao na hindi mo natutunan kung paano mag-work, mangyari niyan is baka waldas-waldasin mo yung pera ng iba because you don't know how hard it is to earn money. Okay, so, you really need to learn, you need to change for your future. Okay? And I feel na iba sa inyo, baka naman kasi umaasa kayo sa lover mo, ginagamit mo si lover sa pera.
Okay, at saka I'm sensing na na-attract siguro sa'yo si lover because of the reason that you could be pretty or handsome. But darating din kasi yung panahon na baka mainis na siya sa'yo at magsawa na masyado ka naging demanding sa kanya. So, you have to open here. So, I feel na, umiwas kayo guys sa masyadong pagbili-bili. Okay, or pag-browse na mga gusto nyong bilhin. Kasi, darating yung time na ayaw na ni lover na bilhin kung ano man ang gusto mong bilhin, magkaroon kayo ng issue sa pera, dahil sa ugali mo nagwawaldas ka ng pera ng iba. At saka ito rin yung dahilan kung ba't may third party situation lagi sa relationship mo, because yung iyong person, naghanap sila ng tao na babalance din sa kanila. So, we got 2 balance cards here. Ibig sabihin, naghanap na sila ng tao na hindi wadas, yung gusto nila yung kagaya din nila marunong mag-work, okay, tsaka naiyak ka kasi hindi ka na mahal ng inang tao. So, isipin mo rin na dahil din yun sa pag-handle mo ng connection at tsaka pag-handle mo ng pera. Kasi nakaka-toxic na ito lagi na-expect mo na dapat yung tao mo caring sa'yo and so on. But on your end, are you caring for your person? Diba? So, yun yung dapat mo rin isipin. Tsaka matuto ka na tumayo sa sarili mong mga paa. Kasi I'm sensing with this curse being here. Siguro iba sa inyo, para nang akit kayo ng taong to. Yung iba sa inyo, naging desperado, kumamit na ng gayuma just to have this person. So, they want you to know someday this will fade away. Okay? Kasi ito yung ina-expect mo. With this card na kung sino naman ang partner mo, siya yung gawa ng gawa. Ikaw nandito ka na sa background nanonood. So, paano ka matututo mag-work? Di ba? So, yung dapat mo matutunan dito is i-let go mo yung fear mo. Na inisip mo lagi na hindi ka aasenso kung ikaw yung magtrabaho. Dapat yung ibang tao nagtatrabaho for you. Hindi dapat ganon. Hindi forever na ikaw ay spoiled brat. Dapat matuto ka rin for your sake. For your sake. Okay? Paano naman magiging proud sa'yo yung magiging anak mo kung, on your end, you didn't even experience to work? Kung nakita ng anak mo, napaasa ka dun sa yung tao, diba? So, we have the strong in either way. So, dahil dito sa iniisip mo, guys, you're becoming weak. Okay, you forgot your own strength. This is in reverse as well. So, we also have this loose. Okay? So, this is sad, guys. May tendency kasi na mawala yung connection mo with these people na, ginagamit mo. So, we have the cheat kasi mag-cheat siya. At saka iba sa inyo, baka pinipigilan siya mag-cheat. Kinayuma mo na yung tao mo or pwedeng tinatry mo yung best mo na mag-stay siya. But whether you like it or not, this person will cheat on you. Because of the reason na hindi niya maramdaman na, hindi niya maramdaman na ikaw yung tao para sa kanya kasi hindi mo siya naintindihan. Okay? So, I have the boss here. And we also got this one in reverse. We also have the lie. We also got the close. So, gusto sabihin sa inyo ng Panginoon, observe mo yung connection mo if this is just a lie. Okay? I feel na may anger energy ako nasa-sense dito. So, hindi mo siguro alam na galit na sa'yo yung tao kasi nasa-sense ko yung galit. Okay? Kung sakali man, parang pinapakita niya sa'yo, caring siya sa'yo and so forth. But I feel like deep within, okay, may galit na siya. At saka kung masobrahan na yun, kung maubos ang pasensya na sa inyo, baka may oras na umalis na talaga siya, see? Na hindi mo ine-expect. So, anyway, let's see what else do we have here. Okay, dare to survive on your own. Patuloy nila sinasabi yan.
Siguro may mga evil entity na nagpe-play sa iyong mind, na nagbe-brainwash sa'yo na hindi mo kaya to work on your own, kasi nakita ko rin dito. Tsaka yung basta nyo guys, okay, baka gumagayuman na kayo. Kasi let me remind you, may masama kasi epekto yung mga curses, okay? Hindi lang napapalayo ka sa Diyos, kundi nagkakaroon ka ng evil entity within at yung guides mo ay evil entities na. Kaya madalas ko sinasabi, iwasan nyo yung cursing. Okay? So, these are your cards. So, yung dapat mong matutunan guys, yun nga, wag kang umasa sa ibang tao. I feel na tingin nila sa'yo ay ahas, na gumamit ng kanilang pera or minahal mo sila dahil sa pera. And they see you as a liar, as you can see here. Kaya sila madalas nagagalit at saka nagsasay no na sila. Nawawalan ka na ng grip sa inyong tao. So, yun yung nangyayari, na naging rebelde na yung tao mo sa'yo kasi this person never experienced your love at all. Masyado kang umasa sa kanya. Okay? So, break free from this pattern. They mentioned to me, work for yourself. Try to find a job. At saka, magtiwala ka sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng curses and so on just to accelerate. You don't need a person just to have money, just to have fortune. You must learn to survive, guys. Okay? Kasi hindi rin actually biro magkaroon din ng asawa at anak. Kasi darating ang time na baka di magkasya yung savings at kailangan mo talaga magtrabaho. Okay? At saka, they mentioned to me na hindi na natutuwa yung ibang mga tao na umaasa ka sa kanila. So, siguro yung basta inyo ginagamitan nyo na ng dahas, ng dominancy, just to control your person. Pero hindi din kasi tama yun. Kasi pa nasobrahan na siya ng galit sa inyo, lalayo at lalayo siya. Kasi hindi mo siya binibigyan ng dahilan ba't kailangan niya magstay. Yung binibigay mo lang sa kanyang dahilan is kailangan niya magstay dahil takot siya sa'yo. Hindi dapat ganun. Okay? Kasi darating ang time na isipin ng taong to, ay kaya ko naman mabuhay mag-isa. Siya yung hindi niya kaya mabuhay nang wala ako. Kasi nakadepende tong tao na to sa aking pera. Yun ang iisipin niya. Kaya pag natauhan niya ang tao mo, hindi aalis sa buhay mo, diba? So that's why, as early as now, learn to save money. Learn to work hard. Okay, learn to survive on your own without being codependent over people. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you.